Nasa evaluation stage na ang original at supplemental referrals na ipinasa ng CIDG sa Justice Department kaugnay ng pagkasawi ng dalawang student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divina Dili. Yan ang ulat ni RR Tubise. Yesterday, July 1st, we received a supplemental referral from the CIDG in connection with the deaths of the Ateneo student-athletes. The supplemental referral recommends the filing of charges for homicide and/or reckless imprudence resulting in homicide as the evidence and the applicable law may warrant. Ito ang pahayag ng DOJ hinggil sa patuloy na paggulong ng kaso sa pagkamatay ng Ateneo athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ikokonsidera ng DOJ na kasama ang mga dokumentong natanggap sa naunang referral na naisumite sa kagawaran. Nilinaw ng DOJ na nasa pagsusuri pa rin ang kabuuang rekomendasyon. The supplemental referral will be treated as forming part of the CIDG's original referral made on June 26, 2026. Both the original and the supplemental referrals are presently undergoing evaluation by the department. Dahil hindi pa tapos ang evaluation ng DOJ, hindi muna sila maglalabas ng detalye tungkol sa mga respondents at tungkol doon sa mga ebidensya. Pero sa susunod na yugto, bibigyan ng pagkakataon ng mga sangkot para ihayag ang kanilang mga sagot. Makikipagtulungan naman ang Ateneo de Manila University sa mga otoridad kaugnay ng mga kasong kriminal na isinampa sa ilang miyembro nito. Samantala, tinututukan ng kagawaran ang takbo ng legal process para sa mga menor de edad na sangkot sa insidente ng shooting incident sa Tacloban, Leyte. 3 counts of murder and 2 counts of attempted murder were filed against one of the children in conflict with the law. Following the inquest, CICL Rod will now undergo the regular preliminary investigation process. At present, the 14-year-old CICL, referred to as Nash, remains under the custody of the Department of Social Welfare and Development. Nakaalalay din ng DOJ sa iba pang mga biktima at sa mga claims at financial assistance na naiwang pamilya habang tumatakbo ang proseso. Git ng DOJ, patuloy ang pagproseso sa dalawang kaso habang tinitiyak na masusunod ang due process at ang mga safeguard para sa mga menor de edad. RR Tubise para sa Bayan.